Ilang minuto ang lumipas sa pagsusuri ang doktora, nag-injection rin siya sa dalaga dahil mukhang hindi nito kaya uminom ng gamot dahil sa taas ng fever, in that, mare-reduce ang fever niya dahil antibiotic ang nilagay sa injection. Nang matapos ay tumayo na ang doktora mula sa kama at hinanap ang binata na hindi malaman ang itsura dahil sa pag-aalala. "Dok, ano pong nangyari sa kanya? Okay na po ba siya ngayon? She will be fine, right?" Sunod-sunod na tanong ni Brandon at halos ayaw nang umalis sa tabi ng dalaga. Pagkatayo kasi agad ng doktora, mabilis siyang umupo sa tabi ni Anisha habang tulog ito at hawak niya ang kamay ng dalaga habang hinahaplos ang noo nito. Nagmamasid lamang ang ina ni Brandon, ngayon niya lamang nakitaan ito ng pag-aalala sa babae, huli niya itong nakitang nag-aalala noong sila pa ng girlfriend nito. Ngayon na lamang muli makalipas ang 1 taon na paghihiwalay ng mga ito. Ramdam ng ginang na espesyal ang dalaga sa kanyang anak, mukha naman itong mabait, sa isip pa niya. "She's fine, iho." Ganyan talaga ang epekto ng lacerations kadalasan sa mga babae lalo kung unang karanasan pa lamang nila ang nangyari. "Mukhang hindi kinaya ng kasintahan mo ang iyong manoy, iho," nakangiti naturan ng doktora sa kanya. Namula naman ang binata at umiwas ito partikular na sa kanyang ina na kanina pa nakatitig sa kanya. "Bibigyan kita ng reseta, and you need to buy this as soon as possible dahil yung antibiotic na itinurok ko sa kanya ay baka mawala agad ang bisa. Good for 8 hours lamang yon, make sure na ipapainim mo ito sa kanya once she's awake, at wala munang do. Iho, baka hindi agad makarecover ang kasintahan mo. As I checked a while ago, her was penetrated. So medyo matagal iyon maghilam, take care of her, at least 2 weeks, I'm sure she will be fine after that." Mahabang litanya ng doktora. Medyo nag-alala si Brandon dahil kung 2 linggo itong magpapagaling, hindi makakapasok ng trabaho ang tweety niya. Sa naisip agad niyang hinalikan ang noo ng dalaga, wala siyang pakialam sa kanyang ina at sa doktora na nagmamasid lamang sa kanilang dalawa ni Anisha. "I'm sorry, my tweety," bulong niya rito. "Brandon, anak, bumili ka muna ng gamot para sa kasintahan mo. Hayaan mo muna kaming dalawa ni Maring Jackie ang magbantay sa kanya, baka magising na siya maya-maya," tura ng ina ni Brandon. Agad na tauhan ang binata at tumayo ito agad mula sa kama katabi ng dalaga. "Sige, Mom, please take care of her, I'll be right back as soon as possible," humalik ang binata sa ina at nagpaalam. Pagkalabas ni Brandon, agad sinuri ng kanyang ina ang dalagang mahimbing pa rin ang tulog, hindi na ito nanginginig katulad ng dinatnan nila kanina. "Do you think, Mare, she's the one na magpapitino sa anak ko?" "I think so, Mare, ngayon ko lamang nakita ang anak mo na ganoon mataranta at ang itsura, hindi ko maaari," natatawa na sagot ng doktora. Napangiti rin ang ginang, sang-ayon siya sa sinabi nito, mas doble ang anak niya ngayon kung mag-alala sa dalaga na nakahiga sa kama habang pinagmamasdan nila. "I think she's the answer for my long-time agony for my son, masyado na akong nababahala sa pagiging babaero ng anak ko, Mare." Ayon sa informant ko ay halos iba-iba ang babae na dinadala niya sa mga motel at hotel, sana sa isang ito, tumeno na si Brandon, malungkot na aniya. Hinawakan na lamang ng doktora ang kamay niya para pakalmehan at aluin na rin sa lungkot na nararamdaman. Alam ng doktora ang kwento ng anak nito at ganoon na lamang siya ka-supportive para rito. Inaliw na lamang ng dalawang ginang ang oras nila sa pagkukwentuhan nang biglang magising si Anisha. Bugs Bunny, mahinang osel niya. Natahimik naman ang dalawang babae sa loob ng silid sa narinig na pangalan. Nagkatinginan silang dalawa at muling ibinaling ang tingin sa dalaga. Hindi kaya nagdedeliryo, wala sa loob na tanong ng ina ni Brandon. "Hindi siguro," sagot naman ng kaibigan nito, muli nilang pinakinggan ang pangalan na tinatawag ni Anisha. "Bugs Bunny, nasaan ka?" Hindi nakatiis ang ina ni Brandon at mabilis na lumapit kay Anisha. "Hiha, mukhang nagdedeliryo ka pa, masama pa ba ang pakiramdam mo? Sinong Bugs Bunny ang tinatawag mo? Nasa real world ka? Hiha, wala ka sa cartoon world." Tiningnan ni Anisha ang boses babae na nagsalita, nagulat pa siya dahil may kasama pala siya sa loob ng silid, at polo shirt lamang ang suot niya, damit pa yun ni Brandon. Namula siya habang naiisip ang kanyang itsura sa harap ng dalawang ginang. "Hello po, sino ho kayo? Ako ang ina ni Brandon, I'm Dory, and you are?" Mahinahon na tugon ng ginang sa dalaga. Mabilis na bumangon si Anisha mula sa pagkakahiga nang marinig ang ginang sa sinabi nito. Hiyang-hiya siya sa ayos niya at mukhang may alam na ang mga ito tungkol sa nangyari sa kanya.
Careful, hiha, baka mabinat ka, sobrang nag-aalala ang anak ko sa'yo, kumain ka na ba? As I see from the center table, hindi pa nagagalaw ang pagkain na naroon, gusto mo bang initin ko yun para sa'yo at nang makakain ka? Naku po, nakakahiya po, ma'am, ako na lamang po ang maghahain ng pagkain ko. Huwag niyo na po akong alalahanin, nakakahiya na po sa inyo, pasensya na po kayo sa ayos ko. Nakakahiya man. Pero ayos lang naman po sa inyo ang outfit ko, hindi po ba nakakailang sa inyo? Nasaan nga po pala si Bugs, I mean si Brandon? Dahil sa bilis na mga sinabi ng dalaga wala halos na intindihan ang ginang, ang huli lamang na naunawaan niya ay Brandon, pangalan ng kanyang anak. Hiha, wala naman tayo sa tongue twister competition, pwede kang magsalita ng malumanay at dahan-dahan, medyo nag-roller coaster ang utak ko sa'yo, okay ka lang ba? Hiha, hindi ka ba nanuno man lang o ano? Nako, sorry po, ma'am, ganito po kasi ako magsalita talaga, mabilis pasensya na po, saan nga po pala si Andrew? Pinagmasdan ng mabuti ng ginang ang itsura ng dalaga at maganda nga ito, mukhang hindi naman ito naghahabol ng pera dahil magalang kung kumausap sa kanya at hindi mapagmataas. Bago sumagot ang ginang agad na dumating ang binata, hinihingal pa itong pumasok ng silid. Tweety, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Ito, bumili na ako ng gamot mo, Penguin, kain ka muna, teka iinitin ko lamang ang pagkain mo at nang makainom ka kaagad ng gamot. Inilapag agad ni Brandon ang gamot sa side table ng kama niya at tumungo sa center table na nakapwesto sa loob ng kanyang silid, kinuha niya agad ang isang paper bag at lumabas ng kwarto para tumungo sa kusina. Naiwan ang tatlong babae sa loob ng silid na masyadong nagtataka sa lahat ng kilos ng binata. I think, hiha, ikaw na ang magpapabago sa anak ko, keep it up, mukhang ang laki ng impact mo sa kanya. Ngayon ko lamang nakita ang anak ko na hindi magkadatuto sa ginagawa dahil sa pagkataranta, anyway, aalis na muna kami. Mukhang kailangan ninyo ng oras na 2 at kahit ako na ina ay hindi na mapansin ng aking anak. Don't get me wrong, hiha, I like the way he is right now, and I'm sure it's because of you. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako monster mother-in-law. Siya aalis na kami, magpahinga ka muna ng mabuti at baka mabinat ka. Brandon has already advised my doctor friend about your condition, he will take care of you, and also, bilasan ninyo makabuo. Looking forward for the mini version of my son, kinindata ng ina ni Brandon si Anisha. Namula ang dalaga sa tinura nitong mini version. Nako, kung alam nyo lamang po ang totoong relasyon namin ng inyong anak, bulong ng dalaga sa sarili. Sige po ma'am, salamat po sa pagbabantay sa akin, mag-iingat po kayo sa inyong pag-uwi. Nabigla si Anisha nang niyakap siya ng ina ni Brandon. Thank you for bringing my son back into his old version, I hope na magpatuloy ito at sa tulong mo, from now on don't call me ma'am, just call me tita or mom, will do. Nahiya naman na tawagin ni Anisha na mom ang ginang kaya sa huli, tita na lamang ang itinawag niya rito. Okay na rin ang tita, at least hindi tunog teacher. Nagpaalam na siya sa dalawang ginang at lumabas na ang mga ito sa silid, naiwan siyang nakahiga sa kama at nakatingin sa kisame, nakarinig naman siya ng pagtunog ng cellphone niya. Inabot ng dalaga ang kanyang bag na nakalagay sa side table ng kama at kinuha ang kanyang telepono roon. Agad niyang tiningnan kung sino ang nagpadala ng mensahe sa kanya. Napangiti siya dahil ang kanyang kapatid ang nagpadala ng mensahe sa kanya. Ate, nagpunta ako sa hotel na pinapasukan mo, wala ka raw rito. Nasaan ka ba? Bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Ang aga mong umalis ng bahay tapos maglalakwatsa ka lamang? Anong klase kang kapatid, hindi ka nagpapalim sa akin? Basa niya sa mensahe ni Connie, daig pa nito ang kanilang magulang kung sermonan siya ay wagas, ngayon niya lang naalala na 6:00 na ng hapon, at hindi pa siya umuuwi, pag-aalalahanin niya na naman ang kanyang kapatid. Hindi niya masisisi ito kung sermonan siya ng sangkatutak, kasalanan niya rin naman. Paano? Abala makipaglandian tapos ngayon isinuko na ang bataan, wala pang ang label, atet makatikim ng luto ng Diyos, ani sa isip niya. Nagtatype siya ng reply para sa kapatid nang pumasok si Brandona, may dalang tray na katamtaman, ang laki sa ibabaw nito ay ang umuusok na pagkain at napakabango noon. Nakangiti pa ito nang pumasok sa kwarto pero nabura rin agad nang makita ang dalaga na nakangiti habang nagtatype sa cellphone nito. Tinatamaan siya ng selos, put down your phone, Tweety, kumain ka muna at takip silim na, kanina ka pa hindi kumakain at may sakit ka pa, huwag ka na munang gumamit ng telepono mo. Pagmamando ng binata na akala mo ay batang paslit lamang ang kanyang kausap.
Nagre-reply lang ako sa kapatid ko, Bugs Bunny, wala naman atang masama roon, hinahanap ako ng kapatid ko at nag-aalala na siya, kailangan ko nang umuwi, Bugs Bunny. Nagagalit na si Coney, malungkot na sagot ng dalaga sa binata na hinahain ang kanilang pagkain. Okay, give me your address and I will tell my driver na sunduin ang kapatid mo, you both can stay here at my condo. Since hindi ka pa pwedeng pumasok sa trabaho dahil sa laceration mo, matutulungan niya akong alagaan ka. No, hindi pwede malaman ng kapatid ko, Bugs Bunny, na isinuko ko na ang bataan ko sa iyo, magagalit yun sa akin, please don't let her know what exactly happened to me. Bakit basta, huwag mo sabihin sa kanya ang totoong dahilan kung bakit ako hindi halos makagalaw ngayon, baka masampal ako ng kapatid ko. Kahit mas matanda si Anisha kay Coney, she still respect her younger sister, sila na lamang ang magkakampi sa mundo kaya hindi siya nagagalit sa tuwing sinisermonan siya nito. Tumango lamang si Brandon at hindi na nakipagtalo pa, wala naman siyang magagawa oras na nagdesisyon si Anisha, bukod tanging babae na kaya siyang manduhan sa lahat ng kilos niya. Ibinigay naman agad ng dalaga ang address nila maging ang number ng kapatid. Inihanda na niya ang sarili kung sakali man na magalit si Coney, usapan nilang magkapatid huwag isusuko ang bataan kung hindi naman jowa o walang label. Kaya lang, gwapo kasi, si Bugs Bunny, chance na yun masubukan kung gaano kayami si Papa Ball, wika ng malandi niyang isip. Agad naman tinawagan ni Brandon ang kanyang driver na bihira niya lang utusan dahil siya naman talaga ang nagdadrive ng kotse niya. Sa company madalas ang kanyang driver nagmamaneho, kung kailangan lamang niya, at sa kanya ito tatawagan, ibinigay ang address rito at maging pangalan ng kapatid ni Anisha. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit niya ito ginagawa sa kanya, siya ang lalaking ang tanging alam lang ay manligaw sa isang babae at iwanan itong mag-isa sa loob ng kwarto kasama ang kanyang bayad, for satisfaction, pero para kay Anisha, lagi niyang sinusunod ang sinasabi nito, sa tuwing nag-uutos siya. Napaka-attentive niyang lalaki sa ngayon. Siguro dahil may kasalanan ako sa kanya, kaya ko ginagawa ito, kung hindi ba naman kasi ako isa't kalahating tanga at nagpadala sa init ng katawan, baka hindi ito ang ginagawa ko, bulong sa sarili niya. Nakakapanibago talaga. Samantala, nanggigil sa galit ang ama ni Pinky na si Julio, hindi niya maintindihan kung bakit walang nangyayari sa ipinapagawa sa anak. Makakatikim ka talaga sa akin, Pinky, masyado kang makati, kung sino-sino na lamang ang kinakama mo, gigil na bulong sa sarili. Patungo siya ngayon sa kondo ng anak, nag-aalala siya dahil baka isang araw ay hindi niya na mabayaran ang kondo nito, dahil sa magkasunod na transaksyon ng mga tauhan niya ang nabulabog ng mga para. Ang iba ay nasa kulungan na hanggang ngayon, pero pinapaayos niya na iyon sa kanyang mga tauhan sa loob ng presinto. Hindi pwedeng magtagal ang mga iyon dahil magagaling na tauhan niya ang mawawala. May malaki silang shipment next month kaya kailangan na rin niya ilabas ang mga nahuli ng mga parak na iyon, hindi niya lamang maunawaan paano natutunugan ng mga ito ang mga transaksyon nila. Wala siyang maramdaman na may ahas sa grupo niya, malaman nilang ibabaon talaga niya ito sa ilalim ng lupa. Buwisit, inis niyang sigaw habang nasa loob ng kotse, napalingon bigla ang driver sa kanya. Boss, okay ka lang ba? Huwag mo akong kausapin, Chito. Mainit ang ulo ko. Sunod-sunod ang kapalpakan ng shipment natin, baka pulutin tayong lahat sa kangkungan pag nagkataon. Lumingon siya sa bintana kahit paano makakita siya pansamantalang magagandang tanawin. Naudlot ang out of the country travel niya dahil sa masamang balita na itinawag sa kanya, isa sa kanyang tauhan ang inatasan niyang bumiyahe kasama ang mga kargamyento nila. Ngunit hinarang ng mga perek iyon at nahuli ang iba sa mga tauhan niya. Kailangan niya ang anak na si Pinky ngayon dahil ito lamang ang alam niyang solusyon para maibiyahe ng tahimik ang kanilang shipment, sa pamamagitan ni Brandon Falco, dating kasintahan ng anak niya. Okay na sana ang plano ng nakaraang taon, magpapakasal na ang mga ito ngunit makati ang anak, hindi pa man kasal sa binata naghanap na ng iba. At ngayon, hirap siyang paamuhin ang batang Falcon, hindi niya rin makausap ang ama nito dahil maraming nakapaligid na tauhan, mukhang may mga malalakas na dekalibre ng baril ang dala ng mga tauhan nito. Si Pinky na lamang ang pag-asa niya na makakatulong sa kanya. Tahimik na lamang si Chito habang pinaka-naka na pinagmamasdan ng amo sa passenger seat. Ilang sandali lamang ay narating nila ang high-end condo building ni Pinky. Along Makati ito, dito gusto ng anak niya dahil maraming malalapit na establishmento ang pwedeng pasukin, kumain at mag-shopping, he wants his daughter to feel the luxury of life.
Asset nilang mag-ama iyon to catch big fishes in the business, pwede silang mag-invest at the same time they need them for their illegal business. Seryoso siyang bumaba sa sasakyan niyang mamahalin, black Rolls-Royce lang naman na may high-tech button sa loob, lalo na ang compartment niya. Nakatago ang mga baril doon in case may mag-ambush sa kanila. Habang naglalakad sa lobby, nakayuko ang ilang staff sa kanya, kilala siya sa naturang building at iginagalang siya ng mga ito, kasosyo niya sa illegal na trabaho ang may-ari noon. Agad siyang dumiretso sa elevator at pinindot ang number 20 button, tahimik siyang nakasakay roon. Hindi niya na isinabay ang mga bodyguard, naiwan ang mga ito sa lobby kung saan nagmamasid sa mga kalaban kung mayroon man. Habang lula ng elevator si Julio, sa unit condo naman ng dalagang si Pinky ay walang humpay sa kakaungol. Dalawang lalaki ang kanig niya sa oras na iyon. Naliligo na siya sa pawis dahil sa intense na ginagawa nilang tatlo. Bayo rito, bayo roon ang magkabila ang lalaki na nakapasok sa harap at likuran parte ng katawan niya. Ito ang gusto niya, dahil sa hyper-illness niya. Gusto niyang mas maraming lalaki ang mangirap sa kanya. Minsan gusto niyang subukan ang gangbang. Tulad ng kung paano nila parusahan ang babae sa higit sa 4 o 5 lalaki ng sabay-sabay. Hindi siya mabubuhay ng walang lalaki na gumagalaw sa kanya. At least in one day may 3 beses siyang magpapagalo sa lalaki. Kahit sino pa ito, basta pasok sa taste niya. She only met them once in a bar or just for a minute. Then she will invite him to the room. Hindi niya mapigilan yun dahil nakasanayan na since she was teenager. Nagkaroon siya ng kasintahan noong high school siya at doon nagsimula ang unang karanasan niya sa makamundong gawain. Isagad mo pa Damian, daing ni Pinky sa lalaking nakapasok sa harapan niya. Habang ang isang lalaki naman ay pilit na pinapagawa kay Pinky ang fellatio. Agad naman isinubo yun ng dalaga ng walang humpay sa pagbayo ang isa sa hiyad niya. Ang galing mo talagang humimad ng kumpare, Pinky, kaya gustong gusto kita sa tuwing inaaya mo ako. Wika naman ng lalaki na ipinapasubo sa dalaga ang kanyang kumpare. Hindi na mabilang ng dalaga kung ilang beses niya na nakaniig ang lalaking sinusubo niya ang kumpare nito. Magaling kasi, kaya madalas kapag kailangan niya at wala siyang ibang makita, ito agad ang tatawagan ng dalaga. Isinagad niya yon hanggang sa lalamunan ng dalaga, at halos maluha ito, napapaduwal rin ito dahil sa intense na pagdiin ng binata sa kanyang kargada, nakasabunot rin ang kanyang kamay sa buhok nito na tila ikinatuwa naman iyon ni Veronica. Hanggang sa nararamdaman niya na ang kanyang pagsabog, nang bigla na lamang bumulagta ang lalaki sa ibabaw ng dalaga. Naliligo ito sa sariling dugo mula sa ulo, habang ang lalaking ipinasok ang kumpare sa bibig ng dalaga ay natataranta itong hinugot ang kumpare niya mula sa bibig ni Pinky at yumuko habang nanginginig ang katawan sa takot. Napasigaw naman agad si Pinky dahil nakadapa sa ibabaw niya ang lalaking wala ng buhay. Hinawi ng dalaga ang lalaki paalis sa ibabaw niya at binalingan ang taong nasa likod nito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kanyang ama yon. Nakatutok ang baril sa lalaking nakayuko at nanginginig sa takot, hubot-hubad pa man din yon. Kung saan lupalop kita hinahanap na babae ka, nandito ka lang pala at walang sawa magpagamit sa kung sinong lalaki, galit na sigaw alang habas na binaril sa ulo ang lalaking kanina pa nakayuko. Wala siyang pakialam kung sino ang mga iyon, ang mahalaga sa kanya ay idispatsa ang mga hadlang sa plano niya. Hinagis ni Julio ang kumot sa anak na wala man lang pakialam kahit hubot-hubad ito na nakaharap sa kanya, naiilang man sa itsura ng anak, pero nananaig ang galit niya rito. Mabilis na binalot ng dalaga ang sarili ng kumot na ibinigay ni Julio. Dad, magsasalita pa sana ang dalaga pero naputol yon. Magkabilang sampal ang iginawad ng ama sa dalaga, namumula sa galit ito. Walang hiya kang bata ka, napakakati mo. Hindi ko alam kung ano ang ginawa sa iyo ng tarantadong boyfriend mo noong high school ka at nagkaganyan ka na lamang. Hindi ka ba natatakot magkasakit? Mula nang mamatay ang iyong ina, nawala na rin ang anak ko, ginagawa ko ang lahat, maibigay lamang ang gusto mo, pero hindi mo naman ginagawa ang part mo. Sinampal muli ni Julio ang anak na ikinabagsak nito sa kama. Naroon pa rin ang bangkay ng isang lalaki, wala man lang silang pakialam na mag-ama kahit na may patay sa paligid nila. Nakatuon ang galit ni Julio sa anak na babae. Napuntahan mo na ba si Brandon? Hanggang kailan mo akitin ang gagong iyon? Kailangan natin ang kumpanya ng mga Falcon, Pinky, and this is what you're doing? Gusto mo bang pulutin sa kangkungan? Hindi ka na nagtanda, tinutukan niya ng baril ang anak.
Agad namang nahintakutan ang dalaga at bumangon ito upang magmakaawa sa ama. Dad, sorry po, hindi na po mauulit, I promise seseryosohin ko nang magpakasal kay Brandon, please don't kill me, yakap niya ng mahigpit sa baywang ng ama. Nagngangalit naman ang panga ni Julio dahil sa naghahalong galit at pagkasuklem sa anak. Gusto niya na itong barilin para matapos na ang paghihirap nito sa sarili. Bilang ama, gusto niyang mapabuti ang anak, ngunit mukhang wala ng chance na magbago ito. Kumilos ka na, napapabalitang may kinahuhumalingan ang gagawang Brandon na yun, kapag wala ka pang nagawang hakbang para sa kanya, sabihin mo sa akin at ako na ang gagawa ng paraan, fix yourself, malamig niyang turan sa anak. Yes, Dad, ako nang bahala, easy ka lang, makukuha ko ulit si Brandon, alam ko ang kahinaan noon. Inalis ni Julio ang dalawang braso ng anak na nakayakap pa rin sa kanya, lumayo siya ng kaunti rito. Alam mo ang kahinaan, nagpapatawa ka ba? Bakit hanggang ngayon wala pa ring nangyayari sa ginagawa mo? Umayos ka, Pinky, ilang kargamyento na natin ang nabulilyaso dahil sa mga parak. At kapag hindi pa tayo nagtagumpay kay Brandon, ihanda mo na ang sarili at baka sa kangkungan ka pulutin. Tumalikod na si Julio at iniwan ang anak sa loob ng silid. Ipapalinis niya na lamang sa mga tauhan niya ang mga bangkay ng dalawang lalaki. Mga walang kwentang mabuhay ang mga yon, dapat lang mamatay, bulong niya sa sarili. Bago siya sumakay sa elevator ay tinawagan niya ang isa sa tauhan niya na nasa lobby, he informed them to clean up the mess from his daughter's unit, then he called the owner of the building, kumpare niya ito kaya malakas ang loob niyang pumatay sa loob ng gusali dahil walang lumalabas na ebidensya, even the staff, walang may nagsasalita, hindi niya na mabilang kung ilang lalaki na ang napapatay niya dahil lamang sa anak niyang Makati. Hello, kumpadre, kailangan ko ulit maglinis ng kalat dito, I'm sorry to disturb you, nasa meeting ka ba? Oh, kumpadre, wala akong meeting, alam mo na, medyo malamig ang panahon, kailangan kong magpainit, baka gusto mo, padalhan kita sa mansion mo, dalawa ba kailangan mo? Hagalpak nitong tawa pagkatapos sumagot sa tawag ni Julio. Pas ako dyan, kumpadre, marami akong kailangan ayusin, alam mo naman kung ilang beses nang nabulilyaso ang transaksyon ko. Siya nga pala, pakisabi sa tauhan mo sa CCTV room, burahin nila ang appearance ko, walang dapat makakita ng ebidensya sa akin. Sure, no problem, may dinedball ka na naman ba, yan talagang anak mo, hindi na nadala, baka maubos ang lahi natin pare sa ginagawa mo, hinay-hinay lang, ako na ang bahala sa lahat, ayusin mo na lang ang shipment natin, kailangan ko na rin ng pera, lugi na ang negosyo ko, kakaabuno sa palpak na trabaho ng tauhan mo, malamig na tura nito. Naging seryoso itong bigla dahil sa naalalang milyon ang nawala dahil sa pagtugis ng mga parak sa kargamyento nila. Nakaramdam naman ng kaunting pag-aalala si Julio, alam niya rin ang laikaw ng bituka nito, walang kaibigan kapag pera ang pinag-usapan. Kung hindi lamang sa naitulong niya rito paano lumago ang negosyo nito hindi rin naman yayaman ang naturang kumpadre, give and take lamang sila, tuso rin ito, at kailangan niyang mag-ingat dahil baka siya na ang puntiryahin nito pag nagkataon. Makakaasa ka kumpadre, sa susunod na tayo papalpak pa. Ayusin mo na lamang itong dumirito sa building mo, bye. Nagpaalam na siya dahil may kailangan pa siyang daanan, kahit gabi na. Marami pa rin siyang inaasikaso, he needs to go to his casino, hands-on siya sa pagmonitor ng mga taong pumapasok doon, isa sa pinagkukunan niya ng puhunan para sa mga droga na binibiyahe nila papuntang Europe, mas malaki kasi ang bilihan doon, triple sa puhunan niya, kaya kailangan maging maayos na next time ang pagpapadala niya ng mga droga at baril, may pagawaan siya ng mga high-caliber pistol, at gulo. Mabuti na lamang hindi yun natunto ng mga parak, nakatago ang planta niya sa ilalim ng kanyang mansion, underground yun kung saan doon isinasagawa ang lahat ng produkto nila. He's the leader and he's the powerful among the drug lords, kaya wala lang sa kanya ang pumatay. Sumakay na siya sa elevator at pinindot ang button na yun pababa. Nang makarating sa lobby, agad na pumasok ang ilang tauhan niya to clean up the mess. Ilang saglit lang ay nakasunod na rin ang kanyang anak na si Pinky. Sa kabilang elevator ito sumakay, hindi niya man lang napansin dahil abala si Julio sa ibang bagay na iniisip. Dad, uwi ka na ba? Sabay na ako, I need to prepare myself for tomorrow, saad nito pagkalapit sa kanya. You can go home alone, dadaan pa ako sa casino natin, tawagan mo ang driver mo. Sasamahan ako ni Chito, hindi kanya kayang ihatid pa uwi. Dahil masunurin ang dalaga, ngumiti at tumango siya sa ama,
Okay, Dad, ingat ka, I love you. Hinalikan niya ang ama sa pisngi at dumiretso sa sasakyan niya. Marunong naman siyang mag-drive, she doesn't need someone, spoiled man siyang anak para sa ama, but she can stand alone, kampante rin naman si Julio para sa anak. No one touch his daughter as long as pantay ang hatian nila ng mga kasosyo niya. So far...